Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Si Nova ay isang tahimik pero matalinong estudyante sa huling taon ng senior high. Palaging nakaupo sa likod ng classroom, nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang guro, si Miss Lindsay. Hindi lang dahil sa karunungan ni Miss Lindsay, kundi dahil sa kakaibang init na nararamdaman ni Nova tuwing nakikita ang kanyang mga ngiti at halakhak sa klase. Sa bawat pagturo ni Lindsay, hindi maikakaila ni Nova na may tumitibok sa dibdib niya na iba sa normal isang damdamin na hindi niya dapat nararamdaman para sa isang guro. Ngunit bawat tingin, bawat papuri, at bawat sandaling magkasama, sila sa classroom ay unti-unting nagpapalalim sa damdaming iyon. Alam ni Nova na bawal. Alam niya na imposible, pero hindi niya mapigilan ang sariling puso na lumapit kay Lindsay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang natutunan na ang puso niya ay hindi sumusunod sa mga batas. Matagal nang iniwasan ni Nova ang pansin sa kanya ng ibang estudyante. Mas gusto niyang tahimik at nakatuon sa klase. Pero si Miss Lindsay, iba ang dating. Parang may aura siya na hindi maipaliwanag, isang init na nakakagulo sa isip ni Nova tuwing nakikita niya ang guro. Isang araw, habang naglalakad si Nova sa hallway papunta sa science lab, nakatagpo niya si Lindsay na nag-aayos ng mga kagamitan. Nova, sandali lang, tawag ni Lindsay. Pwede mo bang tulungan akong dalhin to sa lab? Tahimik, pero excited sa sarili si Nova. Opo. Miss Lindsay, sagot niya, kahit naramdam niya ang pagkakabagal ng kanyang puso. Habang magkasama silang nagdadala ng test tubes at microscopes, hindi maiwasan ni Nova ang titig sa mga kamay ni Lindsay ang paraan ng paghawak nito sa mga bagay, maingat at maayos. Parang graceful siya, bulong ni Nova sa sarili. Habang nakakalimot sa paligid, napansin ni Lindsay ang kakaibang tinitingnan ni Nova. Nova, okay ka lang ba? Ang tiningin-tingin mo, biro ni Lindsay. Ngunit may ngiti na tila may halong pagkabighani. Naantig ang puso ni Nova. Opo, okay po, sagot niya. Pilit na pinipigilan ang kilig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may bagong damdamin na nagsisimula, isang damdaming bawal, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa guro at sa sarili. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nova, ang puso niya ay hindi lang basta crush. Ito ay pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi niya dapat maramdaman para sa isang guro. Lumipas ang ilang linggo at hindi na maitago ni Nova ang damdamin niya kay Miss Lindsay. Sa bawat klase, palaging nakatitig ang mga mata niya sa guro. Sinusubukang hulihin ang bawat ngiti, bawat galaw, kahit na alam niyang delikado ang ganitong pagtingin. Isang hapon, habang nagwawalis ng laboratory pagkatapos ng klase, napansin ni Lindsay na mag-isa si Nova sa gilid ng silid. Lumapit siya. Nova, nag-iisa ka lang dito. Baka gusto mong sumama sa akin sa library para tapusin ang lab report? Alok ni Lindsay na may halong concern sa tinig. Opo Miss Lindsay, sagot ni Nova, hindi maalis ang pamumula sa pisngi. Sa library, tahimik silang nag-upo sa tabi ng isa't isa. Habang nagsusulat si Nova ng notes, hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha ni Lindsay. Napansin niya ang mahabang pilikmata at ang paraan ng pagtitig nito sa notebook. Para bang bawat galaw nito ay nakakaakit sa kanya. Nova, bulong ni Lindsay, biglang tumigil sa pagsusulat. Alam mo, lagi kitang napapansin sa klase. Hindi lang sa pagiging mabait at masipag, kundi may iba ka pang aura. Parang may tinatago ka. Tigil ang mundo ni Nova sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin, pero ramdam niya na may kakaibang koneksyon silang dalawa. Isang koneksyon na hindi dapat mangyari pero naroon. Miss Lindsay, po, hindi ko po.
Natigilan si Nova, hindi mahanap ang tamang salita para ipaliwanag ang damdamin. Si Lindsay ay ngumiti ng bahagya at sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila. Isang lihim na tanging sila lang ang nakakaalam, isang damdamin na bawal, ngunit hindi na kayang itanggi. Sa loob ng silid, sa gitna ng katahimikan, pareho nilang naramdaman ang simula ng isang bagay na maaaring magbago sa buhay nila magpakailanman. Lumipas ang ilang araw mula sa kanilang library session at hindi na maiwasan ni Nova na isipin si Lindsay sa halos bawat sandali. Ngunit alam niya sa sarili bawal ito. Bawal sa guro at estudyante. Bawal sa lahat ng tama at inaasahan sa kanila. Isang gabi, nagulat si Nova nang makatanggap ng mensahe mula sa guro. "Nova, pwede ba tayong magkita sandali pagkatapos ng klase bukas? May ipapakita ko sa iyo tungkol sa project mo." Tumulo ang pawis ni Nova. Hindi niya alam kung excitement o kaba ang nararamdaman niya. Kinabukasan, naghintay siya sa silid ng science lab at dumating si Lindsay na may dalang notebook at ngiti. "Pasensya na kung inabala kita," simula ni Lindsay. "Gusto ko lang ipakita kung paano mo pa mapapaganda ang project mo." Habang magkasama silang nag-aayos ng charts at experiments, hindi maiwasan ni Nova na mapalapit ng kaunti kay Lindsay. At sa isang sandali, hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga kamay. Nagulat si Nova. Ramdam niya ang init ng palad ni Lindsay at sa loob ng puso niya may kakaibang kilig na dumaloy. Ngunit bago pa man siya makagalaw, tiningnan siya ni Lindsay na may kakaibang tingin, may halong pang-akit at concern. "Nova, okay ka lang ba?" Bulong ni Lindsay at sa lapit ng tinig niya, tila may electric current na dumaloy sa pagitan nila. "Opo, po." "Okay lang po," sagot ni Nova. Ngunit ramdam niya na malabo na ang pagkakaintindi niya sa tamang pagitan nila. Sa bawat tingin at haplos ng mata ni Lindsay, mas lalo niyang nararamdaman. Ang damdaming ito ay hindi basta crush. Tuwing pagmamahal isang pagmamahal na bawal, ngunit hindi na niya kayang itanggi. At sa isang sandali ng katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga mata at halos marinig ni Nova ang tibok ng puso ni Lindsay. Isang lihim na silakbo ng damdamin, isang damdaming magpapabago sa kanilang dalawa, sa paraang hindi nila alam kung handa silang harapin. Lumipas ang ilang linggo, at mas lalo nang lumalalim ang koneksyon ni Nova at Lindsay. Tuwing magkasama sila sa classroom o sa library, palaging may tensyon sa pagitan nila, isang tensyon na parehong nakakakilig at nakakabahala. Isang hapon matapos ang klase, nagulat si Nova nang tawagin siya ni Lindsay. "Nova, gusto ko sanang makausap ka ng pribado." "Sa lab, sandali lang," bulong ni Lindsay at may kakaibang tingin sa mga mata niya. Tumulo ang pawis ni Nova, ngunit tahimik siyang sumunod. Sa loob ng laboratory, walang ibang tao. Tahimik ang paligid, ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. "Nova," simula ni Lindsay at dahan-dahang lumapit. "Alam kong ito ay delikado at alam kong bawal, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko." Napatingin si Nova at hindi niya maalis ang pamumula sa pisngi. "Ms. Lindsay, po nararamdaman ko rin po, pero bawal po ito," malumanay na sagot niya, halos bulong. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng tama, dahan-dahang inabot ni Lindsay ang kamay ni Nova at sa isang sandaling puno ng kaba at kilig, nagtagpo ang kanilang mga labi. Maikling halik lang, tila isang lihim na sumiklab sa loob ng kanilang mga puso, ngunit sapat para mag-iwan ng init ng damdaming hindi nila kayang ipaliwanag. Pagkatapos ng halik, nagtagpo ang kanilang mga mata
Parehong may halong takot at pagnanasa. Nova, kailangan nating maging maingat, bulong ni Lindsay. Opo, po, sagot ni Nova. Ngunit ramdam niya sa dibdib niya na ang damdaming iyon ay lalong lumalakas, mas matindi at hindi na kayang itanggi. Sa lab, sa gitna ng katahimikan, pareho nilang naramdaman. Isang pagmamahal na bawal, ngunit masyadong totoo upang baliwalain. Ngunit sa likod ng kilig at init, alam nilang darating ang araw na masusubok ang kanilang relasyon at baka hindi sila handa sa mga panganib na dala ng forbidden love nila. Lumipas ang ilang araw mula sa kanilang unang lihim na halik at mas lalo pang tumindi ang damdamin ni Nova at Lindsay. Ngunit alam nilang bawal ito at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang takot nila na baka may makaalam. Isang hapon habang naglalakad si Nova pa uwi, narinig niya ang bulong-bulungan sa hallway. Palibhasa ay mas maagang nakatapos ang klase niya, nakatabi niya ang dalawang kaklase na tila may pinagtatalunan. Hindi ko akalain na nakita siya ni Ms. Lindsay sa library. Parang close na close sila, sabi ng isa. Shh! Baka marinig ka! Pero seryoso, parang may something sila. Baka nga may nangyayari, sagot ng isa pa. Tumigil si Nova sa kinatatayuan. Ramdam ang pagkakabagsak ng puso niya. Hindi niya alam kung sino ang nakakaalam, ngunit ramdam niya na malapit na silang madiskubre. Pagdating sa bahay, tinawagan niya si Lindsay. Nanginginig ang boses. Ms. Lindsay, may mga nakakita sa atin. Baka may makaalam, bulong ni Nova. Nova, hindi natin pwedeng pabayaan ito. Kailangan nating maging mas maingat, sagot ni Lindsay. At ramdam ni Nova ang bigat ng sitwasyon sa tinig ng guro. Pero alam kong mahirap. Hindi natin kayang itago ang damdamin natin at mas lalo ko lang nararamdaman na gusto kitang palapit. Humarap si Nova sa salamin. Pinipilit kontrolin ang emosyon. Alam niyang tama si Lindsay, dapat silang mag-ingat. Ngunit sa kabila ng takot, mas lalo niyang nararamdaman na hindi niya kayang talikuran ang pagmamahal niya. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naunawaan. Hindi lang basta forbidden love ang pinapasok nila. Ito ay isang laban-laban sa mga mata ng iba, laban sa batas ng paaralan, at laban sa sariling takot. Ngunit sa puso nila, mas malakas pa rin ang pagnanasa at pagmamahal kaysa sa anumang hadlang. Ilang araw matapos ang mga bulong sa hallway, ramdam ni Nova ang bigat sa kanyang dibdib tuwing papasok sa klase. Bawat tingin sa paligid ay may halong kaba, baka may nakakita, baka may nakakaalam. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa science lab, biglang pumasok ang isang kaklase. Si Mara, nakilala sa pagbibintang at tsismosa. Nova, oh! At ikaw rin po, Miss Lindsay, sabi ni Mara, may halong pagtataka at kasiyahan sa tono. Hello, Mara. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lindsay. Kontrolado ang boses ngunit ramdam ang tensyon. Wala lang. Napansin ko lang parang madalas kayong magkasama. At alam mo iba ang chemistry ninyo. Hehe, sabi ni Mara, sabay kislot ng mata. Nakatitig si Nova, ramdam ang pagkakabagsak ng mundo niya. Hindi niya alam kung chismis lang ito o may planong gawin si Mara. Miss Lindsay, bulong ni Nova. Nanginginig ang boses. Baka masyado na pong halata. Huminga ng malalim si Lindsay. Nova, kailangan nating maging maingat. Simula ngayon, kahit sa lab o library, kontrolado natin ang sarili. Hindi pwedeng may makaalam. Ngunit bago pa sila makagalaw, naglabas si Mara ng cellphone. Huwag kayong magtago. Baka gusto ninyo pong malaman ng iba kung ano ang nangyayari. May halong biro at banta sa tinig. Ramdam ni Nova ang panlalamig sa katawan. Alam niya ang kanilang lihim ay nanganganib na masira.
At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot-takot na baka hindi na maibalik ang normal na mundo nila. "Nova, huwag kang matakot," pulong ni Lindsay. Hawak ang kamay ni Nova sa ilalim ng mesa, lihim ngunit matibay. "Kahit anong mangyari, nandito ako sa tabi mo." Sa kabila ng panganib, ramdam nila ang init ng kanilang damdamin. Ang forbidden love nila ay mas matindi pa kaysa sa takot. Ngunit alam nilang darating ang araw na kailangan nilang harapin ang lahat ng panganib at baka hindi ito madali. Ilang araw matapos ang banta ni Mara, ramdam ni Nova ang bigat tuwing papasok sa paaralan. Hindi niya maiwasang tumingin sa paligid, nag-aalala kung may nakakaalam o nagbabantay sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad si Nova papunta sa science lab, nakita niya si Mara at ilang kaklase na nagbubulungan at nagtatawanan. Hindi na niya mapigilan ang kaba. "Nova, Ms. Lindsay!" Sigaw ni Mara bigla. Tinuturo sa kanila habang naglalakad palapit ang grupo ng ibang estudyante. Tumigil si Nova sa takot. Ramdam ang pulso ng puso niya sa mabilis na tibok. Hello everyone," sagot ni Lindsay, kalmado ngunit halatang tense. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan. "Aba, parang close-close kayo, no?" sabi ng isa sa mga estudyante. "Oo nga, hindi ba kayo tingin parang may nangyayari?" Dagdag ni Mara, may halong biro at panlalait. Ramdam ni Nova ang init ng mukha niya at sa loob ng puso niya may halong takot at galit. Alam nilang hindi sila pwedeng mapahiya, ngunit ang kanilang lihim ay unti-unting lumalabas. "Nova, huwag kang mag-alala," bulong ni Lindsay. Hawak ang kamay ni Nova ng lihim sa ilalim ng desk. "Sabihin mo man ng iba, nandito ako sa tabi mo." Sa kabila ng lahat, ramdam nila pareho. Kahit bawal at delikado, mas lalo nilang nais na manatili sa isa't isa. Ngunit, alam nilang darating ang mas malaking hamon, isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng alam nila tungkol sa kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, mas naramdaman ni Nova ang presyon. Ang pamabulong-bulungan ay lumalala at bawat pagtitig ng ibang estudyante sa kanila ay tila banta sa kanilang relasyon. Isang hapon, habang magkasama sila sa lab, dahan-dahan ni Lindsay iniabot ang cellphone sa kanya. "Nova, tingnan mo ito," sabi niya. May halong kaba at pag-aatubili. Lumaki ang mata ni Nova. Isang screenshot ng chat nila, ipinapadala sa ibang estudyante na may mga mensahe at halik na pribado. Ramdam niya ang panghihina sa katawan, ang kanilang lihim ay unti-unting natutuklasan. "Opo, paano na tayo?" Pulong ni Nova, ramdam ang luha sa mga mata. Huminga ng malalim si Lindsay at sa sandaling iyon, hinawakan niya ang mukha ni Nova, malumanay ngunit matatag. "Nova, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kita. Laban tayo sa lahat ng ito. Hindi lang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, kundi dahil sa tamang nararamdaman mo rin sa akin." Ramdam ni Nova ang init ng halik ni Lindsay sa noo niya. Isang paalala na kahit bawal, kahit puno ng panganib, ang kanilang damdamin ay totoo. Sa gitna ng takot at kaguluhan, nagpasya silang labanan ang lahat ng hadlang, ang tsismis, ang opinyon ng iba, at ang sariling takot. Ang forbidden love nila ay hindi basta lihim. Ito ay isang labanan ng puso at ng damdamin na mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Mabilis kumalat ang mga screenshot at bulong-bulungan sa buong paaralan. Hindi na kayang itago ni Nova at Lindsay ang kanilang damdamin. Sa isang hapon, tinawag si Lindsay sa principal's office. "Ms. Lindsay, may mga reklamo tungkol sa iyo at sa isang estudyante." Seryosong sabi ng principal. Ramdam ni Lindsay ang bigat sa dibdib. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit ang sakit ng posibilidad na mawalan siya kay
Nova ay mas matindi kaysa sa takot sa disiplina. Samantala, si Nova ay nakaupo sa lab, hindi makausad. Ramdam niya ang panlulumo sa dibdib. Ang takot na baka mawala na ang taong mahal niya. Hindi nagtagal, dumating si Lindsay sa lab. Pinikit ni Nova ang mata nang humarap ang guro sa kanya. Nova, kailangan nating pag-usapan. Malumanay, ngunit may bigat ang boses ni Lindsay. Miss Lindsay, Pope, ayokong mawala po kayo. Bulong ni Nova. Halos lumuluha. Ngunit malungkot ng ngiti ang ibinigay ni Lindsay. Nova, alam mong mahal kita. Ngunit hindi tayo pwedeng magpatuloy dito. Ang sitwasyon natin ay delikado. Para sa iyo, para sa akin, kailangan nating maghiwalay. Ramdam ni Nova ang pagguho ng mundo niya. Ang forbidden love na matagal nilang pinangarap ay kailangan na nilang itigil. Lumipas ang ilang linggo. Si Lindsay ay lumayo sa klase. At si Nova ay unti-unting natutong harapin ang bagong realidad. Ramdam pa rin niya ang kirot sa puso sa tuwing naaalala ang mga lihim nilang sandali. Isang hapon, habang naglalakad si Nova sa hallway, may napansin siyang maliit na sobre sa locker niya. Buksan niya ito at nakita ang isang liham mula kay Lindsay. Nova, hindi ko makakalimutan ang bawat sandali natin. Mahal na mahal kita at sana balang araw, sa ibang pagkakataon at ibang lugar, pwede nating ipagpatuloy ang pagmamahalan natin. Ngunit ngayon, kailangan nating maging matatag. Lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. Dumaloy ang luha ni Nova, ngunit sa kabila ng sakit, ramdam niya ang init ng pagmamahal sa sulat. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa lab na kanilang paboritong lugar. Iniisip ang bawat halik, bawat titig, bawat lihim ng ngiti. At sa puso niya, kahit na hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang relasyon, nanatili ang pagmamahal isang pagmamahal na bawal, ngunit totoo at hindi kailanman makakalimutan. Sa isang mundo na puno ng batas at limitasyon, natutunan ni Nova na minsan, ang pagmamahal ay hindi laging para sa atin. Ngunit ang alaala nito ay mananatiling buhay, isang lihim na pagmamahal na walang hanggan sa puso. May mga pagmamahal na hindi nakalaan para sa atin. May mga puso na nagmamahalan kahit bawal, kahit delikado. Si Nova at Lindsay, isang lihim na pag-ibig na puno ng kilig, panganib at sakit. Hindi nila kayang ipagpatuloy, ngunit ang bawat halik, bawat titig, bawat lihim ng ngiti, mananatili sa alaala. Minsan, ang pinakamalakas na pagmamahal ay ang pagmamahal na kailangan nating bitawan. Sa kabila ng lahat, natutunan nilang ang totoo at tunay na damdamin ay hindi nawawala kahit pa sa gitna ng bawal at sakit.